Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, nandito pa rin tayo ngayon sa ating usapin kaugnay po sa libro na pinamagatang Arbaun na Majlisan fi at-Tarbiyah al-Imaniyah at tayo po ay nasa al-Majlis at-Tasi Ashar at ito po ang As-Siwak. So ano pong ibig sabihin nitong usapin na ito? Ito po yung apat na pong pagtitipon na may kaugnayan sa edukasyon na nagpapalakas ng ating pananampalataya. So pag-usapan natin ang siwak. Ang siwak mga kapatid ay kabilang ito sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi na ang siwak as-siwak kumataharatun lil fam wa mardatun lirrab. Ang siwak ay nagdadalisay sa ating bunganga at kalugod-lugod na gawain ito sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sunna po na magsiwak tayo sa bago isagawa yung sala, bago magbasa ng Quran, pagkagising, pag nagbago yung hininga natin, sunna po na magsiwak tayo bago magsagawa ng wudu. Kaya nga naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Laula an nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Aw sa ibang riwaya, ma'a kulli wudu'in. At kung hindi lang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mahihirapan ng aking umma, which is tayo yon, ay ipag-utos ko sa aking umma na magsiwak sila bago isagawang sala at magsiwak sila bago isagawang wudu. So pangkalahatan, ang pagsisiwak po ay sunna bago magsagawa ng wudu, bago isagawang sala, bago magbasa ng Quran, pagkagising sa umaga, pag nagbago yung hininga, at pagpapasok sa bahay, nagsisiwak din po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada min al-layli yasusu fahu bisiwak. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pagigising sa gabi para magsagawa ng tahajjud ay nagsisiwak siya. At sa ibang hadis pa, kana idza dakhala baytahu bada bisiwak. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pagbago papasok ng bahay, siya po ay naglilinis na po ng kanyang bunganga o nagsisiwak na po siya. So yan po magkaganda ng aral ng Islam. At ngayon, ang susunod naman dito, Al-Majlis Al-Ishrun, ang apat na pong ika-20 na pagtitipon, kaugnay sa edukasyon na pampalakas ng ating pananampalataya. Ang ika-20 na ito ay ang ibtisama. Ano naman yung ibtisama? Ito po yung pagngiti. So kailangan sa isang mananampalataya, nakasmile. Hindi siya lagi nakasimangot, laging galit. So ibtisama, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tabasumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ang pag-smile mo lang sa harapan ng kapatid mo ay meron ka ng gantimpala. Huwag yung lagi kang galit, lagi kang nakasimangot, at napakalaki ng gantimpala. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wala antal ka akaka biwajhin talik." Ito yung makasalubong mo lang, makita mo lang yung kapatid mo na mahaliwalas ang pagmumukha. Hindi naman yung napakadilim ng pagmumukha natin pag tayo po ay kaharap ng ating kapatid. So napakaganda po ng aral ng Islam. Pati yung pakikitungo natin, yung itsura natin, yung mukha natin ay kinakailangan ay napakaganda po at hindi po makikita ng sino man na napaka-pangit po ng itsura natin o kaya may galit tayo. So napakaganda po ng Islam kasi tinuturuan tayo na pati sa pagmumukha natin ay maganda po yung tingin sa atin ng ating kapatid at wala sila makikita na galit na sa ating mula sa atin. Ngayon, Al-Majlis Al-Wahid wa Ishrun, ang ika-21 na majlis, Al-Jalis. Ano yung jalis? Ang pagpili ng kaibigan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Ang tao, ang kanyang religion ay nakasalalay sa kanyang best friend, sa kanyang kaibigan. Kaya piliin ng isa sa inyo kung sino ang kanyang kakaibiganin. Dahil maaaring maanyayahan ka niya na mabago ang religion mo, magkagawa ng bid'a, pero kung mananampalataya, malakas ang iman ng kaibigan mo, so maaaring hilain ka niya sa mapapalakas ang iyong iman at pananampalataya at mautusan ka niya sa mga gawain mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagbawalan ka niya sa mga bagay na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kagandahan ng pagpili ng kaibigan. Sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'mina." Huwag kang magkipagkaibigan, huwag dapat yung kasama mo maliban isang mananampalataya. So pagpili ng kaibigan ay kinakailangan sa ating relihiyong Islam kasi nakasalalay dito ang kabilang buhay mo, nakasalalay dito ang iyong religion. Kasi kapag ang kaibigan mo ay masama, so ihilahin ka sa gawaing masama. At pagsasayang ng oras, ihilahin ka sa pagsasayang ng oras. At ang susunod dito, Al-Majlis Al-Thani wal-Ashrun, ang ika-21 na majlis, ang pagtitipon, ay ang pag-istighfar. Pagsabi mo, astaghfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa hadith na umabot siya ng 70 hanggang 100 times nag-istighfar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sumpa man sa Allah, ako ay nag-iistighfar, humingi ako ng kapatawaran sa Allah at nagbabalik loob ako sa Kanya na sa araw-araw na mahigit pa sa 70 times. At sa ibang hadith, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw ng 100 times. So ganun pang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pati siya, madalas siyang nagbabalik loob at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ba benepisyo na pagsabi ng astagfirullah, 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 pwedeng buksan ng Allah ang ating biyaya. Pwedeng bigyan ng Allah ng solusyon ng ating problema. Yung hindi nagkakaanak, bibiyayaan ng Allah ng anak. Yung walang trabaho, bibigyan ng Allah ng trabaho. At isa sa pinaka-sayyidul istighfar, pinakamataas na antas ng pag-istighfar, ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari an taqula, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dik mastata'tu wa a'udhu bika min a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. So yan yung sayyidul istighfar na napakalaki po ng gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Kung nasabi mo ito sa gabi at doon ka namatay, hindi ka nabutan ng araw, umaga, makakapasok ka sa paraiso. Pag nasabi mo sa umaga at hindi ka na hanggang sa abutan ka ng hindi ka paabutan ng gabi, ikaw ay mapunta sa paraiso. Subhanallah, ang galaki ng gantimpala ng pagsabi ng astagfirullah, astagfirullah, at saka yung sayyidul istighfar. Kaya dalasan natin palagi ang pag-istighfar para tayo po ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan natin at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkalob niya sa atin ng mga kahilingan natin. Ngayon, al-Majlis Thani wa Ishrun ay ka-23 na pagtitipon. Ito ang Al-Quran Al-Azim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. So, yung kaiportantihan ng Quran, importantihan ng Quran, pagtuturo ng Quran, pagbabasa ng Quran, pagsasabuhay ng nasa Quran. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ang pinakamainam sa inyo ay ang pag-aralan niya ang Quran, pagsaulo sa Quran, pagbabasa sa Quran, at ang pagtuturo sa Quran at pagsasabuhay sa Quran. O yung nilalaman nito. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadis, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Basahin niyo ang Quran dahil darating ito sa araw ng paghukom sa taong nagbabasa nito na mamamagitan ito sa kanya. So tutulungan kanya na makapasok ka sa paraiso. So abangan natin ang susunod na pagkikita natin bilang karugtong ng talakay natin na ito. Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.